Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang boto ng taga Mindanao dito sa nakarang senatorial election. Nabasa ko noon, post ni Professor Malutikia, ang deciding factor daw is Luzon. Dahil 56% sa total registered voters nationwide nasa Luzon. So, 54% nasa Luzon and Visayas. Nasa Visayas and Mindanao. Okay? Ulitin ko. Sobra kalahati ng mga registered voters nasa Luzon. 56%. So, ang Mindanao, correct me if I'm wrong, nasa 27% ng registered voters. So, ganun din. 20 plus din sa Visayas. So, itong nakarang election kahapon, Mindanao has spoken. Grabe, solid. Walang nakasingit ni isamang alyansa sa boto ng Mindanao. Solid. Duterte 12. Panalo lahat. Ito, pakinggan natin itong balitang ito sa Facebook Reel. Natin yung tanong mo sa Mindanao. Diretsuhin na natin. So, meron tayo ditong heat map. Mindanao, kamusta ang boto sa Mindanao? So far, Senator Bongo with 4.2 million votes. Bato de la Rosa with 3.8 million votes. That is expected. Dahil mga kapatid, noong 2019, silang dalawa din ang number 1 at number 2 sa Mindanao. Okay. At ito ang malaking rason. Kaya sila nag-top 5. Number 3 is Marcoleta with 2.6 million votes, followed by Jimmy Bondo, Philip Salvador, Raul Lambino, JV Hinlo, Vic Rodriguez. So far, mga kapatid, puro mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte, Camille Villar, Apollo Kibuloy, Amy Marcos, and si Doc Marites Mata. And then sagutin na natin yung tanong mo sa Mindanao. So, isa pa. So, meron tayo ditong heat map. Mindanao, kamusta ang boto sa Mindanao? So far, Senator Bongo with 4.2 million votes. Bato de la Rosa with 3.8 million votes. That is expected. Dahil mga kapatid, noong 2019, silang dalawa din ang number 1 at number 2 sa Mindanao. At ito ang malaking rason. Kaya sila nag-top 5. Number 3 is Marcoleta with 2.6 million votes, followed by Jimmy Bondo, Philip Salvador, Raul Lambino, JV Hinlo, Vic Rodriguez. So far, mga kapatid, puro mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte, Camille Villar, Apollo Kibuloy, Amy Marcos, and si Doc Marites Mata. Yan. And then So lahat, ano? Grabe. Kaya no wonder, hindi na sila nangampanya dito sa Mindanao. Puro sa Luzon na lang sila. Visayas, kakaunti rin eh. Kasi nga, tinutukan nila ang Luzon kasi 56% ng mga botante nasa Luzon. Okay lang, wala pa rin. Kakaunti pa rin ang nanalo sa alyansa. Okay, magbasa lang ko ng mga comments. Ano? Bestseller Tapa, sabi niya, ang sarap na may unity ang Mindanao para kay FPRRD. Proud Mindanaoan here. Although originally taga Ilocos kami, wala na. Permanent ano na kami dito sa Mindanao, permanent resident. Although ayaw ko na mag-separate ng Mindanao. Hindi pwede 'yon. Luzon, Visayas, Mindanao pa rin. Huwag nating paghiwa-hiwalayan ang Pilipinas. Ayun lang. Let it be known. Itong election na ito, huwag niyong isang tabi ang damdamin ng mga taga Mindanao na nagmamahal sa mga Duterte. We have one voice. Grabe. Ronel Adana, grabe talaga ang Mindanao. Solid talaga sila kay Tatay Digong. Okay? Dens Visitor, kaya malaki ang solid ang Mindanao. Paano pagdating ng Manila, nag-iba ang takbo? Okay, may nakita ko kanina, Tawi-Tawi. Punta tayo sa result sa Tawi-Tawi, ano? Yun, Tawi-Tawi.
Dito, Tawi-Tawi, I think 90% mga kapatiran nating Muslim ito. Okay, Tawi-Tawi, post ni Arclight News. As of 10:54 a.m. today, here are the partial and unofficial results for the senatorial race. Tawi-Tawi, Bongo 90,711, De La Rosa 82,535, Philip Salvador 60,765. Number 4, Jimmy Bundok 57,429. Rodante Marcoleta 48,353. Number 6, JB Hinlo 46,104. Number 7, Vic Rodriguez 42,704. Number 8, Raul Lambino 36,742. Number 9, Camille Villar 36,602. Number 10, Marcos Aimee 36,049. Ito, may nakasingit sa Tawi-Tawi. Abe Binay 30,123. Apollo Carion Kibuloy 27,312. Ang naalis si Doc Mata. Doc. Okay. So, yun po. Mindanao has spoken. So, what's next for the last 3 years sa panunungkulan ng Pangulong Marcos Jr.? Sana may magbago. Sana, ito, puro sana na lang. Ma-realize nila na nagkamali sila sa ginawa kay PRRD. Sana magdesisyon sila na ibalik. Nako, pag ibalik nila si Tatay Digong, baka alam mo naman ang Pilipino, mapagpatawad ang Pilipino. Isa lang ang hinihingi ng taga Mindanao and even taga all over the world na nagmamahal kay Tatay Digong, ibalik nyo lang siya. Yun lang. Pag hindi nyo ibalik, iwan ko na lang. 2028, magtutuos ulit tayo and I tell you, Mindanao will be as united before. Now and forever. Mag-unite pa rin yan para kay BP Inday Sara. Kahit sino pang itapat nyo kay BP Inday Sara sa 2028, ihanda nyo na. At sana 2028 na ngayon para magkaalaman na sino ang sakalam o malakas President Inday Sara 2028. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pang tulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Nakabot naman kita ang sin. Salamat ikay sa nagkakayaan ni. Isa sin. O karon unsa inyong maistorya nga maayo na inyong atop nakabalay na gyud mo og bag-o. Una salamat ikay sa Ginoo. O labi na sa kuan nag-sponsor og sa naglantawan nga video. Salamat ikay sa inyo. Kay
dili kami makabalay kung wala mi tabangan. Nagpasalamat gid ko sa Ginoo nga ana sa gigamit nga tao aron nga matabangan mi makabalay mi. Kaya lisod gid kayo ang panahon karon kung wala lagi mi gitabangan dili kami makabalay kay wala mi kwarta nga ay papalit na mo gamit sa balay. Basta O ginaot unta nga magbadayon ni nga tabang para dagan pang matabangan. Dagan kayong salamat. O sige, salamat kaayo. Bye-bye. Oo, sige, God bless. God bless. Oo.